Yun po, halimbawa, within 1 month, 3 beses pong hindi na nakadalo ng pagkakatipon, consecutive weeks na hindi po nakadalo ng pagkakatipon. Itong attendance keeper po natin, ito po yung, kaya kailangan pong nakasulat yung address at ang contact number. Kasi yun po tama yung sabi ni Sister Daisy, may halimbawa po dyan na ayaw puntahan sa bahay. Diba? So through call, malalaman po ng attendance keeper kung ano naman po yung sitwasyon ng kapatid po natin sa pananampalataya. Diba? Pangit po kasing tingnan na saka natin kukontakin yung mahal sa buhay niya kapag patay na umalis po tayo sa ganung kultura na saka natin alalahanin si kapatid sa pananampalataya kapag patay na mas maganda po niyan habang may malakas pa, may tutulong po tayo ay paramdam naman po natin yung pagmamahal po natin sa kapatid sa pananampalataya. Yun po yung isa sa ginagawan po natin na step by step magkaroon po na ng pagpupuno doon sa pagkukulang katulad po doon sa rason ni Apostol Pablo kung bakit kailangan may exercise ang iglesia. Yun po yung tinatawag po natin mga church leaders. May question na ako, Brad, no? Kaya sa akin kasi, nung college kami, sa Pasay kami talaga nagsasamba. Ngayon nung time na mahina na, pero nagsasamba din ako dito, even before pa na na maliit pa yung anak ko. Ngayon nung time na si Mama, hindi na nakakaakyat dun kasi yung church sa Pasay kasi mataas yung hagdan. So dito kami talaga lumagi na. So paano kung kagaya sa situation ko na nagsasamba ako sa Pasay, tapos magsasamba ko rin, ang tatampo dito. Kasi pag dito, I mean, may mga close sisters din kasi ako doon na parang hinahanap din nila ako, parang nagtatampo na, minsan sinasabi, dito ka naman talaga, di ba? Parang ganon. Ang sagot ko naman kasi minsan, actually na Sister Ganan, sinaro sa akin niya na may service na tayo. Ito honest to goodness lang. Ang sabi ko, doon na lang ako sa Cavite siguro sis, kasi parang, totoo lang to ha, parang mas gusto ko yung samahan namin doon. Sinabi ko talaga yon, honest to goodness. Alam ni Sister Dana niya. Ngayon, paano yung sa point ko? I mean, magsasamba ako doon para, kasi parang nagtatampo din yung mga ibang sisters ko doon. Tapos dito, tatampo din si sister. I mean, okay lang ba yun? Okay lang po yun ang sinasabi ko natin dito, yung totally nagbabackslide po sa pananampalataya. So okay lang yun? Okay lang po yun, opo. Samba ko din kasi same church. Simple lang naman po kasi. Ganito po yan. Sila pa yung kapatid din po natin sa pananampalataya. Hindi po natin alam. Lalo na po itong mga kabataan na turo pa sa kaligtasan. Sinasabi ko po na kayong mga kabataan, dalaga at binata, sabi ko, nawawala na kayo sa paglilingkod kapag kayo nakapunta na ng ibang lugar. Diba? Dapat naman itong mga kabataan dito, kapag pumunta sa ibang lugar at nagtrabaho doon, hanapin din naman yung lokal na pwede nilang pagdaluhan ng pagkakatipon. Wala na. Diba? Bautismuhan po silang binata, dalaga, ganito. Nung nakapag-graduate, magtatrabaho na, puti pa yung mga sikat na mga mall. Alam, pero yung kanilang pagdadaluhan, hindi nila pinupuntahan. Yun. Yung mga ganun pong instances. Okay lang po yung sister, sinasabi po natin dito, yung nagpapasliding na po sa pananampalataya, unang lalagay tayo, yung katulad po sa halimbawa na sinabi ni Brother Nelson. So, halimbawa, sandit lang po. Halimbawa po ganun sister, halimbawa po, nang gano'n naman po yung instances niyo, pagkatawag po sa inyo ng attendance keeper dito sa Imus, ay okay naman pala si Sister, ano po pangalan niyo? Jen. Si Sister Jen, okay naman pala siya, dumadali siya sa Pasay, okay lang po yun. Yung ang inaanap po natin, yung hindi po talaga dumadalo ng pagkakatipon sa ating pong lokal. Na magkakapatid din naman po tayo sa pananampalataya, yung ibang lokal po yung kapatid po natin. Yan. At turuan, mas maganda nga po niyan, turuan din po natin yung mga kabataan natin na kapag pumunta naman ng ibang lugar, nagtatrabaho doon, hanapin nila yung lokal na pwede nilang pagdaluhan doon. Hindi lang naman po sila Kristiyano pag dito po sila dumalo ng pagkakatipon di ba? Dumalo man sila sa Pasay kung alin nandiyan pong lokal. Yan. Dala-dala pa rin po nila yung pagiging Kristiyano nila. So yun po, si Brother Nelson na po may sasabihin niya po. Ang punto ko lang po, malaya po ang bawat isa sa atin na dumalo sa iba't ibang kongregasyon na may kahintulad po ng ating paniniwala at turo. Kung kayo po ay maginhawa o komportabling sumamba sa Imus o sa Pasay o sa Cainta na kung saan ay mayroong
pareho ng turo, kung saan po kayo komportable, oras ninyo, at ang purpose naman sinasagawa lang po nila ay yung tinatawag na yung pagbisita, yung bang kapag isang kapatid ay natitisod, ay pinaaalalahanan po natin. Pero hindi po sinasabi na minomonitor yung attendance na kailangan dito ka o ganun ka. Lagi po natin tatandaan, ang bawat isa po ay may kalayaang pumili kung saan tayo lalago at kung saan po tayo matututo na sumusunod sa tamang aral ng ating Panginoon. So, brother, sinasabi mo sa amin na hindi na natin gagawin yon yung term na monitoring. Meron po tayong monitoring. Ginagawa na rin po noon yan noon. Ginagawa natin monitoring, although hindi mandatory, pero sinusubaybayan natin ang bawat isa. Maaaring tingnan natin, si kapatid, isang linggo, isang buwan hindi nakasamba kaya may sakit. Alam lang natin kung saan natin siyang kukontakin, kamustahin. Pero yung pagbisita, maaaring, ito po'y gawain ng kababaihan actually eh. Ang mga kababaihan, ito yung bahagi na pwedeng gumawa ang kababaihan na kung saan sila ang pupunta sa mga ganito, mga kapatid. At yun ay depende rin kasi ang bawat isa ay naghahanap ng kalinga sa atin eh. Maaaring isa naman ng kapatid na yan ayaw nang bibisitahin dahil ayaw niyang malaman naghihirap siya o may sakit siya. Kaya nga, ilalagay dun sa card. Sa card po, pwede po natin gawin yun. Pwede po, pwede natin tawagan. Yung po'y tinatawag na membership lang natin na alam natin ang ating mga kapatid kung nasaan, anong kalagayan, kung may itutulong tayo. Ganun po, ginagawa. Kasi po, kaya ko naman nag-comment nun, baka nga may mga kapatid tayo very sensitive na mag-monitor na kami. Parang hindi naman siguro. Hindi naman ganun kakitid ang isip ng na tayo ay lumilevel sa kabilang sa ibang kongregasyon na kailangan sa kanila gano'n. Hindi po gano'n ang layo nilang nais niyo ipaabot. May pangangailangan din pala. Opo. Kaya huwag natin masamain dahil ito po'y bahagi lamang ng pag-ibig sa bawat isa. Yes. Kung paano natin ibabahagi yung ating yung paglalago. Bahagi po ito ng pagpapalago. Tapos, yung nga po pala bro, may dalawa na po sanang sa tingin ko nung nila Sister Riz, ito lang naman po kayo po mag-decide nito kasi kayo po yung mga kapatid sa pananampalataya ito at base din sa kakayanan. Yung mag-roving po kasi, yung pupunta po talaga ay si Brother Jan at si Brother Jason na unang picture po sila, di ba? Spiritually, pwede nilang tulungan sa prayer, sa aral, at medyo bata sila, pwede silang mag-travel ng motorcycle po. Pero yung sinasabi ko natin na pag may pagkakataon naman na si kapitbahay lang natin si kapatid, yan, ano man yung edad natin, pwede naman natin kumustahin na kapitbahay lang pala natin. So pwede din natin, katulad nito, nagbabalitan after ng aralan natin, nagbabalitan, si kapatid nga pala na ganito, ganyan, ay may suliranin siyang ganito, at least aware din po yung mga kapatid dito. Pero ang may pinaka-responsibility po dyan sa ngayon, yung attendance keeper po natin tinatawag. So, nagdidepende din po yan sa kanila kung tatanggapin po nila yung responsibilidad na yan. Kasi yung attendance keeper po na yan po yung magbabato ng announcement regarding po sa kapatid na hindi na dumadalo ng pagkakatipon. Kasi pag tinawagan nila yung si kapatid na hindi na active, yan, pag nakontak nila yon, magsasabi yun kung anong sitwasyon niya kung bakit hindi na nakadalo ng pagkakatipon. Kung hindi naman makontak dahil may address naman, so yun po yung pupuntahan nila Brother Jan Mer. Yung attendance keeper po magsasabi na, Brother Jan Mer, si kapatid pala ng ganito, ganyan ay kailangan pala ng ano. So pupuntahan po nung naka-assign po doon na dalawa. So ganun po yun. Kung para sa akin po, na kung alis po tayo sa kultura naman na pangit naman kung puntahan na kung sana patay na si kapatid, doon po natin pupuntahan, di ba? Daladala po natin ng ganito, ganyan. Di ba? Hindi po maganda, mas maganda pong buhay doon po sa part na nanghihina siya, ipuntahan natin. Baka mamaya, pag hindi po natin napuntahan, di ba? Sasabihin pa niya na ang dami-dami kong kapatid sa pananampalataya, si Imus ni isa, wala man ang dumalaw dito sa akin, di ba? Dahil ganito lang ba yung estado ko sa buhay? O dahil ba sa ganito lang ako? Di ba magkakaroon ng mga ganong instances? Opo.